pamira. So sige po, tayo po, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mabilis na tibok ng puso. So ibig sabihin ay buhay pa. At ako po ay nagpapasalamat sa kanya pong biyaya, sa Panginoon at sa pastor na nagtitiwala po na makatayo sa harapan din niyo po. Ako po ay nagpapasalamat na ako po ay makapagbahagi muli ng kanya pong mga salita. At salamat po, biyaya po talaga na makapagbahagi dahil kita niyo po yung topic na yan. Canonicity, pamira, parang pang Bible school. Talagang hindi ko, parang mga kalibre na po ni kay Henry ang pwede magturo. Pero ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa kanya pong biyaya. Kaya po ako ay, nawa po ay pagpalain po tayong lahat ng kanya pong mga salita. Sapagkat, kumbaga, kaya wag po kayong titingin sa tagapangaral dahil sabi nga ng Bible ay walang anyong mananasa. Pero, salamat na lang po at ginagamit na kasangkapan ng Panginoon para makapangaral ng pong kanyang mga salita. Sige po, tayo po ay tumayo na at ating basahin po yung ating text. So, naway tulungan tayo ng Panginoon na sama-sama po natin itong maaral at matutunan. Ano po? So, ating buksan ang ating pong talata ngayong gabi sa aklat po ng Revelation chapter 22, verses 18 and 19. So, atin pong basahin sa wikang Tagalog. Sabay-sabay na po, 18 and 19. Kung inyo pong nakita na, ay tayo pong magbasa. Handa, basa. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Tayo po muna ay manalangin, tayo po yung pray. Ama naming Diyos na sa langit, magandang gabi po sa iyo, Panginoon. Kami po ay muli ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo pong biyaya sa amin na kami, Panginoon Diyos, muli ay nagkasama-sama upang patuloy na mag-aaral ng iyo pong mga salita. Salamat, Panginoon, sa bawat isang narito na patuloy na ang hinahanap, Panginoon, ay matuto mula sa iyong salita. Kaya po pagpalain niyo po, Panginoon Diyos, ang aming pong gagawing pag-aaral. Ako po ay lumalapit, Panginoon, sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. Nawa, Panginoon Diyos, ay bigyan po ng karunungan ng iyong tagwag salita. Nawa, ito po ay maunawaan, mapagpala po ang bawat isang makikinig. Kayo po ang papala sa amin at sasama, Panginoon, sa mga oras na daan. Kayo po ang patuloy na may taas at mapupurihan. Patawad po sa mga pagkukulang, pagkakasala ng iyong pong nasumpungan sa amin. Patuloy po kaming lulukuban ng banal dugo ng Panginoon Jesus. Pagindapatin mo po kami at purihin ka. Ito po ay aming dalangin sa mas dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. So, salamat po sa Panginoon muli sa kanyang pong biyaya na makatayo sa unahan. At ang akin pong, ang topic po na napa-assign sa akin ay canonicity. Kumbaga para sa akin po ay medyo mahirap kasi parang historical. Pero kailangan aralin ng history para lahat po tayo ay nawa ay mapagpala ng kanyang mga salita. So, sige po, hindi ko na po papatagalin at ako naman po mabilis magsalita. So bagay, tulungan na lang tayo ng Banal na Espiritu na maunawaan po ang kanyang mga salita ng gabi. So, meron po akong inihanda dyang PowerPoint. So, canonicity of the Bible. So, ano po ba pag sinabing canonicity? So, magsimula po tayo din sa tinatawag nating definition. So, diyan po, makita po natin, definition ng canon, ang isipin po ng word na canon. So, yan po ay galing sa English, sa root word na read, kung saan po natin nakuha yung word na cane. So, ang ibig sabihin po ng cane, so, kumbaga ay parang tubo. So, nakikita po dyan, the reed was used as a measuring rod and eventually denoted as the standard by which something was measured. So, sa madalit sabi po, so yung canon ay, kumbaga ay kung sa terminology po talaga sa English, ay nakalagay po ay parang ginagamit siya bilang panukat. So, kumbaga ay tubo, kaya doon po natin kinuha yung word na cane. So, yan po ay, kumbaga ay parang sa Hebrew word ay kane, na ang ibig sabihin nga po ay panukat. Kaya po ang sabi dyan sa sunod, ay, so yung definition po ng canon mula kay Origen, so yan po ay si Origen ng Alexandria. So, nung 185 to 253 AD, siya po, ginamit niya po yung word na canon in the same way that we would say the rule of faith.
the standard by which things were measured and evaluated. So ang idea po ay parang yung canon, ang idea nito ay ito po yung ginamit ng word sa Bible para ipakita sa atin ano ba talaga dapat yung Bible o ano ba talaga yung dapat lang nilalaman ng Bible. Kumbaga po ay walang ibang salita ng Panginoon kundi ito lang. So yun po yung ibig sabihin ng canon. Kaya pag sinabi po kasing canon, the list of books contain the scripture. And the list of writings acknowledged by the church as documents of the divine revelation. So ibig sabihin lang po ay hindi ibig sabihin na kumbaga ay canon, ibig sabihin ito yung listahan. Kumbaga ay ang Bible kasi talaga po ay nung binigay sa atin ay tawag dito, inspired na. Kasi kumbaga po doon po sa aking napag-aralan ay, ang sabi po kasi, itong RCC, so mga David Baga po ay ang Catholic, so ang idea po sila, kasi sila yung nagkiklaim, na kumbaga ay sila ang ginamit ng Diyos para yung ang Bible ay mabuo. O parang silang nagkanon, parang ganyan ang idea. Pero sa madalit sabi po, ang tunay po talaga dyan ay hindi ibig sabihin na ito yung listahan ng Bible, ay ito, kumbaga ay, anong idea yan? Kaya nabuo ang Bible dahil kinanonize. Nakukuha niyo ka po? Hindi ibig sabihin na nung nabuo ang Bible, kinanon, saka naging inspired. Hindi po ganon. Ibig sabihin po, ang Bible sadya ay inspired na. Kumbaga, lalo lang pinatingkad ng Panginoon na ito yung kanyang salita nung ito'y nakanonize. Kumbaga, walang kapangyarihan ng tao sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin po talaga, kaya po nakalagay dyan, ay acknowledged by the church as document by the divine revelation. So, ang Bible pa rin po talaga galing sa Panginoon. So, kumaga ang idea lang, kinasangkapan ng tao para i-canonize. So, ibig sabihin, hindi po itinuturo natin na ang Bible ay nung kinanon saka lang na-inspired. So, sana po maliwanag po sa atin yan. Kaya po, ang sabi nung si J.I. Packer. Sorry, Packer. Packer po ang apelido. So, nakalagay po dyan, ano ba yung canonicity? So, canonicity is determined by God. So, ang canonicity, ang talaga nagtalaga niyan ay ang Panginoon pa rin naman talaga. So, kumbaga ay pinakita sa atin na ito yung salita niya, ay yun ay galing pa rin sa Panginoon. At sabi po dyan, is recognized by the Word of God. Kaya po ang sabi dyan ni J.I. Packer, sa kanya pong quotation, sabi po dyan, the church no more gave us the New Testament canon than Sir Isaac Newton gave us the force of gravity. God gave us gravity by His work of creation, and similarly, He gave us the New Testament canon by inspiring the individual books that make it up. So, ibig sabihin po nito, ang sabi po dyan, the church no more gave us the New Testament canon than Sir Isaac Newton gave us the force of gravity. So, tama naman po yun, di ba? So, ang nakadiscover po kasi ng gravity ay si Sir Isaac Newton. Pero hindi ibig sabihin, nung na-discover ni Isaac Newton ng gravity, saka pa lang nagkaroon ng gravity. Tama po ba? So, ganun din po ang Bible. Hindi ibig sabihin na ang Bible ay kinanonize ng mga tao, saka pa lang siya naging Bible talaga. O saka pa lang siya nakilalang salita ng Panginoon. Ibig sabihin lang, nung kinanonize na ang Bible, doon pa lang talaga napatunayan na ito'y salita ng Diyos. Kumbaga, lalo lang pinatingkad nila na nung sa lahat ng libro na inipo ng mga tao, na itong 66 books, kumbaga ay itong sinamari nila, itong 66 books talaga ang salita ng Panginoon, hindi ibig sabihin na yun lang talaga, hindi ibig sabihin na nung nakita nila, nakananonize nila, yun ang Bible. Kumbaga sadyang yun ang Bible talaga. Yun talaga yung galing sa Panginoon. Kumbaga ay lalo lang nakita lang natin na talaga ay pinatunayan lang mismo ng Panginoon na yun yung kanyang salita. Nung ito ay di-recognize na ng mga tao bilang salita ng Panginoon. Kasi mahirap kasi po sa atin na kumbaga ay saka lang tayo minsan kasi naniniwala kapag ka-discover na. Pero nakakatuwa sa Panginoon, mula pa noon ang kanyang salita ay matatag na. Kumbaga ay nanatili, kaya gaya po na napag-aralan natin nung nakaraan, sadyang pinaserve ng Panginoon yan eh. Kumbaga ay hindi niya hinayaang masira para malaman talaga natin na ito yung salita ng Panginoon na nanatili na hanggang ngayon ay nagagamit natin at nagiging katulungan sa ating buhay. Kaya po, salamat sa Panginoon na mayroon kanya pong mga salita. Ibig sabihin lang ay, totoo ang Panginoon, ibig sabihin totoo ang kanyang mga salita, na ang kanyang salita ay mananatili. So yun po,
Kaya po, sabi dyan, ay, kanon, ang Panginoon, ang kanyang salita ay matibay. Then, so hindi lang po naman dyan ng, kumbaga ay, hindi lang man, may paraan naman po kung paano ang idea, parang, kumbaga may mga steps din naman po ang tao na ginawa para ma-determine bakit ito nga lang ba ang bakit ito lang 66 books ang talagang salita ng Panginoon. So, sa next slide po dyan na nakalagay, meron pong nilagay dyan na steps to canonization. So, number 1 ay the revelation and inspiration of God. So, siyempre, una po ay nagpahayag muna ang Diyos. Una ay nagbigay siya ng kanyang mga salita. Pangalawa, saka pa lang po na-recognize ng mga saka po lang po na-recognize itong salita ng mga tao. So, kung makita natin po dyan, talagang ang salita ng Panginoon ay galing sa Panginoon. So, kailangan munang manggaling sa Panginoon bago pa ni-recognize ng mga tao ng Panginoon. At saka pa lang nagkaroon ng collection at preservation of the text by the people of God. So, sa madalit sabi po, ang Diyos ay nagsalita, pinahayag sa atin, ni-recognize po ng mga tao na itong mga ito, sa dami ng, kumbaga ay lahat ng, kumbaga, ang dami namang nalimbag ang dami namang naisulat. Pero, bakit ito lang ang ni-recognize ng mga tao? Kasi nga po, ay ito lang talaga yung salita ng Panginoon. Kumbaga ay, yung recognition niya ng tao, yun ang ginamit ng Panginoon para mas mapatunayan na ito talaga ang salita ng Panginoon. Kaya po doon sa next slide, may mga ginamit po silang way na para ma-determine bakit ito ba nga ang salita ng Panginoon. So, ito po ay kumbaga ay natakal na po natin. Kung hindi po maalala, tayo po ay may Doctrine of the Scriptures tuwing hapon. So, si Henry po ang nagtuturo. So, parang ito po yung ilan lang po dito sa mga ito na nakadya pong nabanggit. So, sabi po dyan, mayroon po mga ginawang step para makanonize ang Bible. Sabi po dyan, next slide po. So, recognition of the canon. So, una, paano nga ba na-determine ng mga tao na ito talaga ang salita ng Panginoon? Una, the writing had to come from a genuine apostle of God. So, paano masasabing ang aklat na ito ay galing sa salita ng Panginoon? Siyempre, dapat yung writer ay galing sa, kumbaga ay apostle of God. Kasi mahirap po magpatunay ng pangyayari kung ikaw mismo hindi mo na alaman yung nangyari. Tama po ba? Mahirap magkwento yung, kumbaga ay, ang idea ay, mahirap pagkwentuhin yung hindi man nabuhay sa panahon na yon. So bakit po itong 66 Bible nung nabuo ay ito lamang? Kasi bakit? Kumbaga ang idea po kasi, sa Old Testament po kasi, walang masyadong, walang masyadong issue. Kumbaga ay ilan lang pong book yung, kumbaga ay nung nagsimula po yung pagkakanon ng Bible, ilan lang pong book yung parang nagkaroon ng issue, pero sa bandang huli natanggap din. So nagkaroon lang po talaga ng, kumbaga ay kahirapan dito pagdating sa New Testament. Kasi paano nila napatunayan na ito talaga yung salita ng Panginoon? Kasi di ba marami pong mga Jewish naman hindi naniwala sa Panginoong Jesus. Pero nakakatuwa po dito sa Panginoon, sabi, the writing had to come from a genuine apostle of God. So paano napatunayan na itong 4 Gospels, bagamat yung 4 Gospels po, ang dalawa po diyang writer ay hindi talaga alagad ng Panginoon. Si Luke po ay, kumbaga ay manggagamot. Pero bakit kasama? Kasi ang sabi po dyan, ay, yung number 2, the writing had to be verified as coming from an actual apostle or close associate. Kumbaga, hindi man po siya apostol, pero siya po'y malapit sa mga apostol. Kaya po, ang Bible ay nabuo, kasi hindi naman basta nabuo lang Kumbaga ay, mayroon din mga ginamit ang mga tao para makanonize. At sabi po nga dyan, unang ginamit nila ay, dapat ang nagsulat ay apostol. Kumbaga sa atin, para mapapatunayan na ang librong ito'y tunay, dapat yung writer ay ang nagsulat ay kumbaga nangyari talaga sa kanyang buhay. Kaya po, salamat sa Panginoon na meron po mga ginamit ng mga tagapagsulat ng Bible. At sila mismo yung saksi na nakita nila yung pangyayari. Kasi mahirap magkwento nang hindi mo naman na-experience. Kaya po, bakit paniniwalaan natin itong tala ni na Matthew, ni na Mark, ni na Luke dyan, at ng iba pang mga apostol, kasi sila mismo na-experience nila ang Panginoon. Maliwanag po ba? So yun po. Number 3, the book had to be an antiquity. So pag sinabi pong antiquity, ay, kumbaga ay luma, makaluma,
lumang panahon. So, ganun po talaga. Ibig sabihin, ang Bible talaga, bakit itong mga book na ito? Kasi po ang karamihan sa mga New Testament na books ay nasulat po ng before 70 AD. So, kung ano po matatandaan, ang church po ay nag-exist na, kumbaga ay nagsimula around 30 to 33 AD. At kumbaga ay nung simula nung mawala ang Panginoon, kumalat ang mga apostol, nangaral. At doon po sila nagsimula magsulat ng Bible. Kumbaga ay pagdating po ng, bago dumating yung 70 AD, doon po parang ano po nasa halos na compile na lahat ng Biblia. Kaya po sabi dyan, ay the book had to be annotated. Ibig sabihin, ang Bible ay kinanon, yung itong mga book na ito, kasi ito kumbaga ay, ang kwento nito ay talagang tungkol sa mga makauna. Kumbaga ay, parang idea ay, mga nangyari na dati, na hanggang ngayon nangyari. Parang, kumbaga po, the book had to be an antiquity. Ano po, maliwanag po, Ibig sabihin, bakit napanunayan ng Bible ay tunay? Ibig sabihin, yung pong book na yon, na kanilang isinama sa Bible ay, kumbaga ay, related sa mga nangyari talaga nung una. At napatunayan po yan talaga. Then, number 4 po, ang sabi po dyan, the book had to demonstrate its inspiration. The book had to demonstrate its inspiration. Kasi ito mo, ang sabi po ng Bible, ay, ibig sabihin talaga, dapat yung book na ito, kasi marami pong aklat, na, di ba? Hindi naman po, kumbaga ay marami naman din pong nasulat kasi kumbaga makikita rin po natin mamaya. Pero ang idea, bakit kinanon itong Bible? Kasi dapat talaga, itong salitang ito ay, kumbaga may idea ng inspiration ng Panginoon. Kasi ang mahirap, tanggapin ang isang katuruan na laban-laban. Kaya po napag-aralan natin muna nung una na ang Bible ay Bible kasi ito united. Na sa kabila ng iba't ibang writer nito, ito'y nagkakaisa. Kaya ibig sabihin, kapag ang librong ito, ay ang idea ay iba ang tinuturo kaysa dito, ay hindi talaga dapat tanggapin yon. Pero bakit natanggap itong mga ito? Kasi nga, itong mga librong ito ay, kumbaga ay nag-demonstrate ng kanilang inspiration. Na ito talaga ay galing sa Panginoon. Na ito ay nakakatulong sa ating mga mananampalataya ngayon na magpalago at magpatibay ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya po, salamat dahil, kumbaga, kung ating, kaya biyaya po sa atin na itong ating ginagamit na Bible talaga, ito kumbaga, imagine po natin kung ito yung katulad ng unang panahon na hahanapin pa. Tayo nga, kompleto na parang binabali-bali pa natin Kumbaga, hindi lang natin nakikita talaga yung totoong value nito. Pero, madaming inabot talaga ang Biblia paano nabuo. Kaya po, salamat na lang, tayo yung nag-i-enjoy na lang sa paghihirapan po ng mga naunang mananampalataya. Kaya po, biyaya po na tayo ay misalta ng Panginoon Diyos ngayon. Kaya po, i-treasure po natin yan. Then, ano pa po yung sinabi? It had to be consistent with the entirety of Scripture. So, yun nga po, parang halos same lang po number 4, dapat talaga ito po ay, kumbaga ay consistent sa kung ano mo talaga sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi nagkukontrahan, kumbaga ay, kaya makikita po natin mamaya dun kung bakit may mga, kumbaga parang may mga books din po sa New Testament na parang nung una ay hindi nila tanggapin kasi parang nagkukontrahan. Then, pero ang atin muna pong pinapagtibay dito ay bakit na-recognize ito? Kasi nga po, dapat itong librong ito nagtuturo ng kung ano talaga yung tinuturo ng salita ng Panginoon. Then, number 6 po, ay the written work had to be accepted by the entire church as being inspired by God. So, ibig sabihin po, ito talagang mga ito ay talagang tinanggap na ng mga unang mananampalataya. So, kumbaga ay, itong Bible, itong mga sulat na ito na yung ginagamit din talaga ng mga una. Kaya mapapansin nyo po, kapag nagsusulat sila, halos binabanggit na rin po yung mga churches noon, na ito talaga yung tinuturo nila. At yun po yung mapupunta natin. Kaya po, sa ngayon, makikita din natin kung sino talaga yung totoong iglesia. Kasi ibig sabihin, dapat yung aral ng iglesia noon, dapat yun din ang tinuturo ng iglesia ngayon. Kaya kumbaga mapapatunayan talaga natin na tama ang ating aral kasi yung aral na ating dinadala ngayon, ito yung aral na dala-dala ng mga naunang mananampalataya. So ganun, kaya po biyaya po na dapat kung bakit natanggap itong mga Bible na ito, bakit natanggap itong books na ito, kasi nga po, ito itinanggap na nung una. Kumbaga ay sadyang gamit na nila at tayo ay nakikinabang na lang din ngayon. Then, sorry po, medyo informative kaya po medyo mabilis sana, kaya po sana po ay makarating po sa atin
Then number 7 po, the book had to be profitable for doctrine, correction, and instruction in righteousness. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ito po yung familiar naman sa atin. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo ng nasa katwiran. So halos ito na rin po yung binanggit din sa mga nauna. Pero ang idea po talaga, para matanggap na ito ay talaga isalta ng Diyos, dapat talaga ay mapapakinabangan. Saan? Sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran. Kaya po, salamat na lang na ang Bible na itong ating binabasa ay tama. Isipin, ito talaga yung nagtuturo sa atin, ito yung nagtutuwid sa atin, at ito yung ginagamit nating gabay. Hindi tayo iligaw ng Biblia. Kaya salamat po sa Panginoon, mayroong Biblia. Kasi nga, minsan, yun nga ang ideyang mayroon na tayong Biblia, minsan naliligaw pa tayo eh. Di lalo na kung hindi. Kaya salamat po na mayroong salta ng Panginoon. So nakukuha po, malinaw po ano? Malinaw po ba? Nakarating po? So kumbaga, may mga ginamit pong ways ang Panginoon o ang mga tao para ma-determine po kung ano yung dapat yung kabilang sa Biblia. At ito nga may 66 books. Then makikita din po natin dyan sa sunod, ay yun naman pong yung naulit ko kanina, bakit may mga ilang books sa Bible o sa New Testament particularly po, na kumbaga ay nung una hindi natanggap. Ito yung halos natakan na rin po ni Henry, kumbaga parang nire-review lang natin. So, nakikita po dyan, anti-legomena of the New Testament canon. So, pag sinabi pong anti-legomena, ito yung mga, kumbaga, pinagdudahan. Kumbaga, dapat ay, di ba po ang New Testament ay composed of 27 books. Pero, itong ilang sa mga books na ito ay pinagdudahang hindi kasama, pero tinanggap din naman. Pero, atin pong, kumbaga, balikan lang. So, una po dyan ay yung book ng Hebrews, na kinwestiyon dahil ng hindi kilala po yung author. Pero kung inyo pong mababasa ang Hebrews, halos more on, kumbaga nakikita naman natin yung similarity niya sa mga Pauline epistles. So kumbaga hindi man, kumbaga wala naman talaga nabanggit kung sino yung author, pero parang more on si Pablo ang nagsulat nito. Kaya po halos tinanggap din po ang Book of Hebrews. Then, isa pa po ay yung Epistle of James. So ito po yung aking binabanggit kanina, na sabi po ay, was questioned due to its apparent conflict with Paul's doctrine of apart from the works of the law. So, kasi po, di ko sabi ko nga po, ang Bible dapat united. Pero pagdating po kasi dito kay James, ang sabi po nila, bakit parang ang turo ni James ay kakontra ng kay Pablo? Kasi di ba po si Pablo nagtuturo na kapag ka ikaw ay maliligtas, ay hiwalay. Pero sabi po ni James naman, kailangan patunayan ng gawa. Kasi apart from works of the law, walang tatanggapin sa harapan ng Panginoon. Tama po ba? Pero pagdating kay James, kailangan patunayan mo yung kaligtasan ng iyong mga gawa. So, yun po ba yung nagkukontrahan? Hindi po. Kumbaga, ang idea lang, iba po yung, kumbaga, doon sa akin nabasa, sabi po, iba po yung justification by faith before God at justification by faith before man. Kumbaga, ikaw ay hindi tatanggapin ng Diyos. Kumbaga, ang iyong gawa hindi tatanggapin ng Diyos. Hindi ka tatanggapin ng Diyos dahil ng Panginoong Jesus. Yun ay ikaw ay tatanggap. Pero pagdating sa tao, hindi magiging katanggap-tanggap ang iyong kaligtasan kung hindi mo papatunayan ang iyong gawa. Tama po ba? Kasi para maging tunay na ikaw ay napalataya sa Panginoon, dapat ikaw ay gumagawa. So, yun po yung turo ni James. Pero yung turo ni Pablo, wala kang kailangan gawin. Ang kailangan mo, para tanggapin ka pa ng Diyos, ay manampalataya ka. Pero pagdating kay James, ang tinuturo mo, kumbaga para magkaiba siyang, magkaibang topic. So, ikaw ay tatanggapin ng Diyos dahil ng iyong pananampalataya. Pero pagdating kay James, yung iyong pananampalataya, patutunayan mo sa pamamagitan ng iyong gawa. So, yun po. So, kaya po yung James na yan ay kumbaga nagkaroon ng konting conflict. Then, pagdating naman po ng 2 Peter, nakalagay po dyan ay differs in style from 1 Peter. So, si Peter daw po ay, nung nagsulat ng kanyang first epistle, ay smooth the text. Pero kung man yung mapapansin, parang medyo nag-iba na pagdating ng 2 Peter. Pero along the way naman po ay tinanggap yan. Kasi pagdating po nung number 4, kasi ganun, ang idea naman po nung number 4 ay hindi rin po tinanggap yung second and third John. Kasi,
Yung author naman po ay nagpakilalang elder rather than apostle. Di ba po nabanggit po natin kanina na ang ginagamit po ng mga tao noon para makanonize ang Bible, dapat ang author ay apostol. Pero nagpakilala po diyan si John na ang kanya pong bilang elder. Pero kung niyo mapapansin sa 1 Peter 5:1, nung sinulat po ni Pedro ang kanya pong aklat, so nagpakilala din po siya bilang elder. So ano po dyan, sa matatanda nga, sa inyo'y umaaral akong matandang kasamahan ninyo. Ay isang saksi ng mga hirap ng Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. So kaya po, wala din naman halos naging problema doon kasi pagdating naman po kay Peter, tinanggap kasi ang pakilala din naman po niya elder. Pero si Pedro, alam po natin siya ay apostol ng Panginoon. Kasi kasama po siya ng 11 alagad. Ano po? 12 alagad pala. Sorry po. Then, number 5 naman po ay yung book naman po ng Jude. Kasi ito naman po yung question kasi naman daw po ay, kumbaga meron po siyang binanggit na Book of Enoch na hindi po canonical o kumbaga hindi kasama din sa list ng books ng Bible. At yung assumption po kay Moses. Pero, along the way naman po, tinanggap din po yan kasi, kumbaga ay, kumbaga ang idea po naman ay, si Jude naman po, alangay din po Panginoon. Kasama po siya sa 12 apostles. Then, yung Revelation naman po, ito, ay, na-question din po kasi, kumbaga ay, nakalagay po dyan, ay apocalyptic nature and the church difficulty in understanding it. Kasi yun naman talaga po, kasi kung hindi talaga pong babasahin ng Revelation, medyo mahirap talaga po siyang unawain. Kasi ang dami na po mga simbolong ginagamit na kung unang panahon mo babasahin, o kung baga unawain, parang ang hirap nang intindihin. Parang masyadong ang figures niya ay kakaiba. Kumbaga parang katulad nung yung balang na umaalingaw ngayon, parang ang idea sa atin ng aeroplano. Yung mga kanyon, Kaya po, pero kung hindi naman talagang babasahin, pero salamat na lang, nakasama siya, Kumbaga nagkaroon din tayo ng glimpse na ano ba yung mangyayari sa atin sa future? Ano ba yung naghihintay sa atin bilang mananampalataya? Kaya po, in the long way, ay tinanggap din po yan. Then, so makikita din po naman natin, bakit yung 66 books lang? Bakit naman po yung, Apocrypha? So yung pong, kumbaga ay, di ka po may, kumbaga sa ibang Bible ko po kasi merong tinatawag na Deuterocanonico. Sige, Apocrypha na lang po, So, yan po, yun. So, bakit hindi tinanggap yun? Kasi, meron po ako kasing mga ilang inuha din dito na, kumbaga ay mga talata naman doon sa Apocrypha, bakit hindi tinanggap? Kumbaga ay ating lang pong silipin, bakit itong Apocrypha hindi nakasama talaga sa Bible. So, meron po dyan mga talata na nakagay po doon sa Sirach 3. Sirach nga ba ito? Sirach 3. Nakagay po doon, whoso honoreth his father maketh atonement his sins. So, nakalagay po doon, itinuturo po nila dito na sabi, ang sino mang gumagalang sa kanyang ama ay natutubos ang kanyang kasalanan. So, wala po sa Bible niyan. Wala pong tinuturo ng Bible na galang mo lang ng ima, ikaw ay mapapatawad sa iyong mga kasalanan. Ang sabi ng Bible, ang tinuturo ay ang pagpapatawad ay nakakamit lang sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So, kaya po pala talaga itong apokryphang ito ay, siguro, kaya po itong ating pong binasang ito kanina, yung sa Revelation, bagamat ating makikita. Kaya bakit pala bawal magdagdag, bawal magbawas sa kanyang mga salita? Kasi ang tao kasi, para makasigurado, mahiling magdagdag eh. Alam niyo po yung alam mo, pagka nagsasaing, kadalasan, laging sabi mo, palabis ka para sigurado. Kumbaga sa ating pananaw, ganun talaga yon. Pero sa Panginoon, sapat yun eh. Hindi mo kailangan magdagdag. Kumbaga ay, ang idea lang, ay, ito na yung binigyan ng Panginoon, hindi mo na kailangan dagdagan. Kumbaga ay, ang tao kasi parang laging feeling kulang. Ang gusto niya ay para, kulang yata itong gawa ko, dagdagan ko nga. Hindi naman yun ang sinasabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, ang Panginoon ng daan. Pero ang gusto ng tao, mayroon pang ibang daan. Kumbaga ay parang nagsisigurado ka. Ganun po eh. Kaya po itong apokrypha, ay kumbaga bakit nga kasi mayroong apokrypha?
Bakit nga ba ito parang, kumbaga sa generation natin ito parang idea nakakasama ng Bible. Kasi kung inyo po maalala, si Jerome. Ang pangalan po ni Jerome, siya po ay Bible translator, kung di po ako nagkakamali, si Jerome. Kumbaga siya po ang nag-translate ng Bible, pero dahil po ang RCC o ang Roman Catholic po ay makapangyarihan nun, so bagamat ayaw ni Jerome, ay pumayag po siya. Kaya po nagkaroon din ng imprinta nitong Apokripa. Pero kung inyong pong babasahin talaga ito po ay hindi sangayon sa tinuturo talaga ng Bible o ng Panginoon. Kasi katulad po nung unang yon, ay galang mo ang iyong ama, mapapatawad ka sa iyong kasalanan. So wala pong tinuturo ang Bible na ganun. Kaya po bakit hindi po natin tinatanggap ito sa atin? Kasi po yung mga tinuro nito ay hindi talaga tinanggap. Kumbaga hindi naman ito itinuro ng mga apostol nung dati. Kaya po hindi po ito kasali. Then sabi po dyan, sa Tobit 12:8-9, it is better to give alms than to lay up gold, for alms that deliver from death, and shall purge away all sin. So ulitin ko po ha, it is better to give alms than to lay up gold, for alms that deliver from death, and shall purge away all sin. So parang ito po yung idea ng ang tawag dito, purgatory yata to. Kasi di ba po, ang idea, it is better to give alms than to lay up gold. So, mas magandang magbigay. Dahil daw po, ang pagbibigay ay nakakapag-deliver from death at shall purge away all sin. Kasi di ba po, pag tayo ito nagtuturo, sinasabi natin, walang purgatorio. Kasi wala man talagang verse sa Bible na nagtuturo ng purgatorio. Yung kahit yung esensyang yan. Pero sa kanila, kaya pala nila dinagdagan ng Apokripa, kumbaga para po may idea sila na kapag tinanong sila, ay saan galing yung turong yun yan? Ito may idea. Kaya mahirap po. Kaya pa maghabi nga po, parang na-recall ko kay Kuya Henry dati, pag daw po kayo makikipagdebate sa Catholic, ay alamin niyo yung Bible na gamit nila. Baka sa pag sinabi niyo, ay wala naman sa Bible yan, baka makapagsabi ng verse ito, ay talo tayo. Kaya dapat talaga po nag-aaral din talaga tayo ng Bible Kaya po yung kalagahan. Kumbaga, bakit hindi po napasama itong Apokripa? Kasi nga po, itong turong ito, ito'y delikado. Ito'y part ng negosyo Kumbaga ito mo, mas bagay isabihin, yung pagbibigay mo, yung pa rin nakakapag-deliver ng debt at nakakapawi ng iyong kasalanan. Sabihin, kailangan mo magbigay, parang yung kalaway mahango. Sabihin, yun na po yung essence ng purgatorio, na hindi naman talaga tinuturo ng Biblia. Kaya po hindi talaga natin tinatanggap yung Apokripa. Kasi yan po ay wala sa salita ng Panginoon. Kaya po dyan, kaya po yan nagkaroon ng closure. Kumbaga ang idea ay tinapos na. Kumbaga nagkaroon ng closure. Sabi po dyan, the closure of the canon of the scripture. Next slide po. So ating makikita dyan, na God not only inspire His word, but also preserve His words. There are no missing texts. So kaya po para mapagtibay na ito talaga yung salita ng Panginoon, kinanonize na nila ang Bible. Kasi wala nang extra revelation po. Wala na pong buhay na apostol na magsasabing ito'y salita pa ng Panginoon. Kasi kumpleto na ang Bible. Sapat na po itong ating binabasang ito. Minsan nga, haba-haba lang, hindi natin matapos, gusto pa natin dagdagan. Kaya po, biyaya po, na bakit wala tayong ibang tinatanggap na wala na yung ibang book. Bagamat may maraming book na nabanggit sa Bible, katulad po nga yung kay Book of Enoch, Book of Hezekiah ba yun? Basta marami pong mga ibang books na nabanggit na hindi naman kasama sa ating binabasa ngayon. Kumbaga kasi nga po, tapos na. Ito na, kumbaga nung nag-canonize na, ito na po yung nabuo. Ito na yung talagang salita ng Panginoon. Kasi ito po yung nagtuturo ng talagang salita ng Panginoon. Kaya po sabi dyan, God not only inspired His word, but also preserve His word. Yung sabihin, ito yung nanatili talaga. Ito yung iningatan ng Panginoon. Walang naiwan dito. At walang nawawala. Kumbaga walang nawawalang libro na parang ngayon lang magpapakita. Wala na tayong ibang tatanggapin, kundi ito. Kasi ito na yung buong Bible talaga. Ito na yung salita ng Panginoon. At sabi nga po, kaya po sabi ng number 2, there is no evidence that God continued His special revelation beyond the time of the apostles. So pagkatapos po ng mga apostol, nung time ng mga apostles, wala nang lumitaw na iba. Ang sabi po ng Ephesians 2 verse 20, kaya po wala na tayong ibang papakinggan,
kundi ang Bible. Kasi ito na po talaga yung sabi po dyan, ng Ephesians 2 verse 20, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasisiligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din naman ang Pangulong Bato sa panulok. So yung itinayong pananampalataya ng iba ay tinayo sa kinasisiligan ng mga apostol at ng mga propeta. Ibig sabihin, ito na po yung mga salita ng mga propeta, ng mga apostol na ating pinapakinggan ngayon. So wala na po tayong ibang tatanggapin kasi ito na, tapos na. Tapos na ang existence nila. So kumbaga kaya ito na lang yung nililinang po natin. So saan po, maliwanag po sa atin yan. Ano po? Kaya wala na po dapat tayong pinagbabasehan ng ating panampalataya kundi ang Bible. Kasi ito na po yung pure na salita ng Panginoon. Hindi na natin kailangan dagdagan, hindi na natin kailangan bawasan. Kompleto na po ito. Kumbaga ay sufficient na nga po. At ang sabi po mo dyan, number 3, ay our call is not to look for new inspired writings. So, hindi na, ang turo na po sa atin, o kumbaga ang hamon na po sa atin ng Panginoon ay hindi na maghanap ng iba pang inspired writings. Bira, tayo nga. Kumbaga hindi na natin tayo maghanap pa ng mga extra. Ay di lang natin pahirapan nating sarili. Kumbaga itong binigay ng Panginoon, ito na po talaga ito. Kaya sabi po nung Jude, verse 3, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan ng ating lahat. Kumbaga, sinulat na nga ito eh. Ang sabi po dyan ay, napilitan akong sumulat sa inyo. Bakit? Na inaaralan kayong makipaglabang mga sikap dahil sa mamanantaya. Kumbaga, ito na po yung ating Bible. Ito na yung salita ng Panginoon. Ang idea sa atin ay striving na. Sikapin natin. Ito yung ating pananampalataya. Magpakaigin na po tayo dito. Salita ng Panginoon. Kaya po, yun po yung, kumbaga ay summary po ng canonization ng Bible. Kumbaga, bakit itong 66 books lang ang naging kabilang? Kasi ito na po talaga yung salita ng Panginoon. Kumbaga kasi hindi man ito basta nabuo. May mga steps naman po silang ginawa at ito yung mga nakapasa. At kaya salamat po, ang Bible ay ginagamit na lang natin ng buo ngayon. Kaya ano po yung magiging implication po nito sa atin na ang Bible ay ito lang. Kaya po balikan po natin yung ating text kanina. Ang sabi po dyan, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos sa mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat ng buhay. So ano pong ating makikita dito? Anong magiging application po dito sa atin? So una, ang Bible po ay accurate. Kasi ang sabi po ng verse 6, 22 verse 6, at sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay, at ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ng mga bagay na kinakailangan mangyari. Madali. So ito po kasi, ang Bible po nasulat ito sa atin, upang ipakita yung mga kinakailangan mangyari. Kumbaga isipin, talaga ang nakasulat dito sa Bible ay totoo. So anong magiging dating dito sa atin? So, tunay po ang Biblia, ang salita ng Panginoon. Kaya hindi na natin kailangan mag-alis at magdagdag. Ang sabi nga po, ay sapat na. Kumbaga, sufficient na ang Bible. Kasi yan po yung daya sa atin ang daya sa atin ni Satanas. Kapag ang feeling natin, ang salita ng Panginoon ay kulang at gusto pa nating dagdagan. Kasi kung yung inyo po maalala din sa Genesis chapter 3, nung bumagsak po ang tao, ang sabi po doon, sige, balikan po lang natin. To verse 16. Sabi po dito ng Panginoon, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan. Verse 17, datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay walang pagsalang, mamamatay ka. So, yun po yung maliwanag na sabi ng Panginoon. So, kapag kumain ka, mamamatay ka. Pero tingnan po, pagdating kay Eva, chapter 3, verse 3. Ito po yung sabi ni Eva, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos,
huwag kayong kakain na yaon, ni huwag niyong hihipuin. Baka kayo'y mamatay. So wala naman pong sinabi ang Diyos na pag hinipo ay mamatay. Pero tingnan nyo, nung tinanong na ng si Eva, nagkaroon na siya ng doubt, dinagdagan niya na. Kaya tingnan nyo, inalis talaga, di ba yan, sabi ng Bible, aalisin ng saklat ng buhay. Kaya tingnan nyo po, ang idea naman sa atin, ay tama ng Bible, accurate na, hindi na natin kailangang dagdagan. Kasi pagka yan ay dinadagdagan natin, yan ay gawa ng Satanas. Kumbaga parang pinag-aalinlangan na tayo ng kaaway sa Panginoon. Pero gayong ang salta ng Panginoon ay mapapakinabangan. Tama po yan, accurate yan. Kaya nga po ang sabi ng Proverbs 30 verse 5. Ang sabi po ng salta ng Panginoon, bawat salita ng Diyos ay subok, siya ay kalasag sa kanila ng nagangalong sa Kanya. So lahat po ng sinabi ng Bible ay tama, accurate. Kumbaga, kung bakit ito lang yung kumbaga yung canonization, kung bakit ito lang yung gamit nating Bible, kasi ito lang talaga yung subok na salita ng Panginoon. Ito lang yung makakapagpatibay sa atin. Kaya dapat po, ito lang yung ating dapat gamitin. Kumbaga, yun po ang idea. The Bible is accurate. Then pangalawa po, ay yung pong tinatawag na, sa verse 7 naman po, ng 22, balik po tayo sa 22. Ang sabi po dyan ay, at narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. So, ang idea po niyan, the Bible is, has its authority, the Bible is authoritative. Kumbaga, ang idea po ay, hindi lang accurate, kumbaga ay may kapangyarihan ito sa atin. Kumbaga, sabi po nga dyan, mapalad ang tumutupad ng salita ng mga hula ng aklat na ito. Kumbaga ay may kapangyarihan doon sa ating buhay na kapag ka itong ating gamit ay mapalad tayo. Kumbaga yun naman sadya ang pangako ng Panginoon is sa atin, sa Revelation pa lang, chapter 1. Kasi parang ang naging case din po kasi dyan, saan ba applicable yung magbabawas at magdadagdag? Yung ba ay applicable sa Revelation lang o sa buong Bible? Sa inyo, kayong tatanungin. Sa lahat, di ba? Kasi, bagamat contextually, kung ano yung inihula ng Panginoon kay John, kung ano yung mga mangyayari, hindi na kailangan dagdagan yun. Kumbaga, sadyang yun ang mangyayari, nakaplano na yun. Pero yun ay applicable din po sa buong Bible, sa lahat ng salita ng Panginoon. Kasi, ang sabi naman po ng Bible sa Old Testament, sa Deuteronomy chapter 4, verse 12, verse 2. Sabi po dyan, huwag niyong daragdagan ni babawasan ang salta na aking iniutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon Diyos na aking iniutos sa inyo. Noong una pa lang talaga, ang utos sa atin talaga ng Panginoon, huwag niyang babawasan, huwag dadagdagan. Kaya niliwanag lang po yan pagdating ng Revelation. Kaya po, ang Bible ay una, accurate. Pangalawa, ito po ay authoritative. Kumbaga ay may kapangyarihan sa atin. Kaya mapalad po tayo na tayo ay mayroong salita ng Panginoon. Kaya huwag nating hayaan na ito ay mawala sa ating buhay. Kaya kapag po tayo ay nagbabasa ng kanyang mga salita, sumunod po tayo. Kasi may authority ito eh. Ito yung, kumbaga, i-discuss pa po naman ito ni Brother Mark next week, yung final authority. Pero, kumbaga ay, bakit itong Bible ay mapapakituan? Kasi baga, ang idea, bakit ito ang Bible? May mangyayari sa atin ito eh. May talab ito sa ating buhay. Hindi naman tayo ililigaw ng Panginoon. Kaya nga po, kapag tayo ay gusto nating alamin yung kalooban ng Panginoon, huwag na tayo maghanap ng kung ano-ano. May Bible na po tayo. Ito na po yung ating gawin. Kaya po, kapag ang sabi ng Bible tayo ay manalangin, umaten, ito na po yung kalooban ng Panginoon. Hindi na natin kailangan humanap pa ng sign. Ito na. Wag na tayo tumingin sa langit. Ito na yung mismong Biblia. Ito na yung may authority. Sabi nga po yan, darating na ang Panginoon. Kaya po, hanggat may pagkakataon tayo na lumalim sa kanyang mga salita, magpakalalim na po tayo. Kasi darating din naman yung time na meron tayong mga kasalamuhan na kailangan nating i-depend. Kaya nga sabi po sa atin, lagi tayo maging handa. Kumbaga ay, hindi naman kailangang Bible student ka lang para ikaw ay makapag-share. Tayo lahat ay anak ng Panginoon na nakaranas ng kaligtasan.
Kaya dapat hindi po excuse sa atin, ay hindi naman ako Bible student, hindi ko kailangan pag-aralan yan. Hindi po. Darating yung time na sabi nga, ay makakasumbong tayo ng taong magtatanong sa atin. Ay paano nga pag dumating na yung time na yon, na tayo mismo wala tayong maisagot? Ay nakakaya sa Panginoon. Ay siya'y darating na. Ano po kaya po? The Bible is accurate, the Bible has authority. Nahutal na agad eh. At pangatlo po ay yung pinakahuli, ay the Bible is accessible. So ang salita ng Panginoon naman po ay hindi sarado sa lahat. Verse 10 po, ang sabi po doon 22 verse 10. At sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon. Kumbaga ang idea, huwag tatakan, parang seal off. Huwag mong isikreto. Huwag mong iiyo. Kumbaga ay dapat talaga po ang salita ng Panginoon ay nakakarating sa lahat. Kaya mahalagang pag-aralan po natin ito. Na mahalaga na ito'y maging part talaga ng ating buhay Kristiyano. Kasi sabi nga dyan, malapit na ang panahon. Kaya po, samantalahin po natin. Salamat na lang po talaga na ang Bible ay kumbaga ay, sa iba nga po ito'y kumbaga ay treasure. Kasi hindi naman lahat po katulad natin. Na parang ini-enjoy lang natin ang Bible na nababasa natin ng ganitong normal. Sa ibang tao, bago po sila makapagbasa, ang dami po nilang, kumbaga ay, dami na sinasakripisyo. Sa ibang bansa, hindi po kayo makakapag-share ng ganitong baka malaman lang nilang may pag-iipon ng ganito, kukwestiyon na agad tayo. Pero salamat, ang ating pong panahon ngayon ay maluwag pa. Kaya habang may pagkakataon tayo, habang tayo ay free pa, i-grab na po natin yung opportunity. Ipangaral na natin, wag nating hayaan na nasa atin lang ang salita ng Panginoon. Maraming kailangan makaparinig ng kanyang salita. Kaya sabi diyan, huwag mong tatakan ang salita ng hula na ito, sapagkat malapit ng Panginoon. Kailan pagka tayo mag-share, kailan pagka tayo mangangaral sa iba, ay malapit nang dumating ang Panginoon. Ngayon nakikita nga natin na itong mga salita ng Panginoon na hula noon, ay nangyayari na ngayon. Kaya, ibig sabihin talaga, malapit na pagdating ng Panginoon. Kaya talagang, i-redeem na natin yung time na tayo ay nakapangaral. Kaya po, salamat na ang Panginoon ay mabuti, na kumbaga ay hindi niya hinayaan ang kanyang mga anak ay mawala sa linyada ng pagiging Kristiyano. Kumbaga, binigay niya ang Bible para makatulong sa atin. Kaya po, salamat na tayo ay may Biblia. Kumbaga, ang idea po ng atin na pag-aralan, ay kinanonize, bakit ito, anong implication po sa atin, ang Bible ay accurate, ang Bible ay may authority, at ang Bible ay accessible. Kaya po sana, sa mensahe po ngayong gabi, nawa po ay napagpala tayong lahat. Maging maliwanag po sa atin na wala nang ibang aklat. Kasi marami na pong aklat na nakakapagpa-inform sa atin. Pero tanging ang Bible lang ang nakakapag-transform ng buhay. Ito lang talaga yung salita ng Panginoon. Sabihin, ang daming aklat, ang dami nating nababasa, pero walang effect sa atin. Kumbaga, na-inform lang tayo. Pero, salamat ang Biblia ay nakakapagbago ng buhay. Ito lang yung talagang salita, ito lang talaga yung libro na kaya magbago ng buhay ng isang tao. Kasi walang taong galing sa kulungan na pag pinagbasa mo ng ay paglabas ay matino na. Siguro nagbibilang na, baka iba na. Pero, ang isang taong galing sa kulungan, pagbasahin mo ng Biblia, paglabas niyan, pag talagang kinilos ng Panginoon niyan, magbabago ang buhay niyan. Kaya po, salamat, may salita ng Panginoon. At salamat, na-enjoy na lang natin to. Salamat sa mga naunang maltaya. Kaya po, i-treasure natin, pag umaga ay panatili tayo, na tayo ay, magpasalamat na mayroong salita ng Panginoon. I-treasure natin yung ginawa ng mga unang maltaya para lang makumpile ito. Kasi nga, kumbaga ay hindi naman ito dumaan sa maraming persecution. Dumaan ito sa maraming persecution. Pero dahil nga ito yung salita ng Panginoon na natili. At na ngayon ay na-enjoy po natin. Kaya salamat, kaya po salamat sa Biblia. Mahalin po natin ito. So yun po, tayo po ay manalangin, tayo po ay mag-pray ngayong gabi.